Gusto niyo bang pumunta ng mall? Isasama ko kayo at kakain tayo sa labas. Tapos, mag-shopping kayo na lahat ng gusto ninyong bilhin at ako nang bahala sa lahat ng gagustusin niyo. Pero sa isang kondisyon, hindi niyo ako tatakasan dahil iba ako pag nagalit. Nagkakaintindihan ba tayong lahat dito? Ha? Anya ng seryoso. Nakita ko ang katuwaan sa mukha ng aking mga kaibigan. Ngayon lamang sa tanang buhay namin ang papasok ng mall upang mamili ng mga gamit para sa sarili namin. Gustuin ko man tumanggi ay hindi ko nalang ginawa dahil ayokong ako pa maging dahilan upang hindi nila maranasan ang ganitong buhay. OMG! Bestie! Kinikilig nilang ani. Mabilis silang tumango kay Felix at nangakong hindi kami lalayo sa tabi niya. Napaikot na lang ako ng aking mga mata at pagkatapos ay nangako na hindi din ako. Inabutan kami ni Felix ng 6 na paper bag. Ang 3 bag ay naglalaman ng dress na ipinapasuot niya sa aming 3 at ang 3 bag ay naglalaman ng magagarang mga sapatos na tila nakakatakot itapak sa lupa dahil naguhumiyaw ang karangyaan nito. Kaya masasabi mong hindi ito basta-basta mumurahing sapatos lamang. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko. Nagmamadali silang kumuha ng ting-isang bag at tumakbo na sila papasok ng kanilang mga silid. Thank you. Bulong ko. Ngumisi siya sa akin at dahan-dahan siya lumapit. Ikinulong niya ako sa kanyang bisig at bigla niya akong siniil ng halik at hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang itulak siyang palayo. Halos mapugto ang aming mga hininga nang bitawan niya ang labi ko. Napayo ko ako ngunit tinawakan niya ang aking baba at itinaas niya ang aking mukha. Muli niya akong hinalikan at para akong nakukuryente na hindi ko maintindihan. Gumapang ang kamay niya sa pagitan ng aking hita kaya para ako natauhan at bahagya akong naitulak ang kanyang katawan. Umugod siya ng malalim na paghinga. Idinikit niya ang noon niya sa aking noon ng ilang segundo at nagsalita ito. I'm sorry. Bulong niya at tuluyan na niya akong iniwang mag-isa. Mabilis ko namang isinara ang pintuan ng aking silid. Napaupo ako sa sofa at napahawak sa aking dibdib. Bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng aking puso? At kahit pa huminga ako ng malalim ay hindi pa rin ito nagbabago. Ano ba nangyayari sa akin? Mabilis ako nagbihis. Napangiti naman ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang ako nakapagsuot ng ganito kagandang bestida. Napakasarap sa balat ng tela at masasabi ko na hindi ito basta-basta mabibili sa kung saan. Hindi katulad ko, kontento na ako sa bestida na nabibili ko sa palengke ng 300 lang. Kung minsan, tatawaran ko pa sa tindera at kukulitin ko siya sa 130 pesos tapos lalaitin pa ako ng tindera at sasabihing malas ako sa negosyo niya. Bumukas ang pintuan ko at nagsipasukan na ang mga kaibigan ko at tuwang-tuwa ako habang pinagmamasdan ko sila. Bagay din sa kanila at parang isinukat din sa kanila. Dito mo talaga makikita ang lalaking babaero, nakabisado ang sukat ng katawan ng isang babae sa unang tingin pa lang nito. Sa isiping iyon ay napaismid ako. Bakit namumula ang labi mo? Naglaplapan kayo ni Felix no? Pangaasar ni Andrea kaya nagulat ako sa sinabi at pakiramdam ko'y pulang-pula ang pisngi ko. Ay, totoo nga, namumulang pisngi ng lolo mo. Malakas nilang ani na kinikilig pa at humahagikit. Magsitahimik nga kayo. Baka marinig niya kayo, nakakahiya. Baka kung ano pa isipin nun. Ani ko, sabay silip ko sa pintuan at buti na lang walang katao-tao. Bumaba na kami sa unang palapag at inabutan namin si Felix na naghihintay na sa pintuan. Nakangiti niya kaming sinalubong. Inalalayan niya ako at iginiyang papasok sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga tauhan naman niya ay mabilis na nagsisakay ng kanilang mga sasakyan at nang maunang umandar ang sasakyan ni Felix ay mabilis din silang nagsisunuran. Si Henry naman at ang 3 pa niyang kasama ay nasa unahan namin at gamit ang kanilang mga motor. Grabe, ang gugwapo naman nila. Bulong ng mga kaibigan ko. Marami pa akong mga kaibigan na hindi pa ninyo nakikilala. Isang araw ay tatawagan ko sila. Nakabasa sila sa ibang bansa kaya hindi niyo pa sila nakikita. Baka next month ay papuntahin ko sila dito para makilala ninyo. Higpitan lang ninyo mga panting nyo dahil pinagkakaguluhan ng mga iyon. Kahit saan sila magpunta. Ani Felix. Mas gwapo pa sa'yo? Ani Andrea. Napalingon ako sa kanya kaya nagtakip agad siya ng kamay sa kanyang bibig. Ibang usapan na yan. Siyempre mas gwapo ako kaysa sa kanila. Tumatawang ani niya. Hindi naman ako kumikibo pero gusto ko sabihin sa kanya na ang kapal talaga na mukha niya. Hindi naman siya kagwapuhan no?
Pagkarating namin ng mall ay dinala niya kami sa isang mamahaling restaurant. Naghawak-hawak kami ng kamay dahil lahat yata ng tao ay sa amin napapatingin nang pumapasok na kami sa napakagandang restaurant na ito. Ang mga waitress ay para mga modelo sa sobrang gaganda nila. "I own this, kaya huwag kayong kabahan. Lahat ng gusto niyo ay makakainin niyo dito." Anya, iginiya kami sa isang table na pang-apatan lang. Ang iba niyang mga tauhan ay nakatayo sa labas at ang mga kaibigan naman niya ay nakaupo sa kabilang lamesa. Tinawag ni Felix ang mga tauhan niya at pinaupo sa isang mahabang bakanteng table at pina-order ng pagkain nila. Hindi namin naunawaan ang mga nakasulat sa menu kaya kinuha na sa amin ni Felix ang menu at siya nang umorder para sa amin. "Give us Rito Misto and pizza for appetizer. And then, bucatini with botarga pasta, zucchini manicotti, bolognese, ragu, arancini. Ossobuco alla Milanese, and prosciutto di Parma with toasted Italian bread for main dish." Anya, nagkatinginan kami magkakaibigan dahil hindi naman namin kilala mga pagkaing in-order niya. "Huwag kayong mag-alala dahil magugustuhan ninyo ang lahat ng pagkaing in-order ko." Anya at tinawakan niya ang kamay ko at pinisilpan niya. Hindi na ako nakakibo. Napatingin ako sa mga kaibigan ko na kinikilig kaya napayuko ako at kinuha ko ang kamay ko na hawak ni Felix. Nasa harapan na namin ang lahat ng pagkain. Hindi kami kumikilos na magkakaibigan dahil hindi namin alam paano kainin ang mga ito. Dahil napakaraming kubyertos ang nasa magkabilang side ng plate namin. May dalawang klase pa ng kutsilyo at hindi naman namin alam kung para saan ang mga ito. "Eat, hindi yan masarap kapag malamig na." Ani Felix. Kinuha ko yung parang tinapay na bilog. Inilagay ko sa plato ko at yung hiniwang maninipis na meat na hindi ko alam kung luto ba o hilaw. Kaya sa pagkakataranta ko ay ginilid ko ito sa plato ko. Tiningnan ako ni Felix at itinulak ang meat sa gitna ng plato ko. "That's called prosciutto di Parma. Lasa ng ham, but you are right. Hindi yan luto, pero cured and edible, kaya huwag ka matakot dahil safe yung kainin." Wika niya. Kinamay ko na lang ito at idinikit ko sa labi ko. Mabango naman ang amoy niya kaya kinagat ko ng bahagya. Maalat-alat siya pero masarap kaya napangiti ako kay Felix at isinubo ko na ng buo kung ano man ang tawag dito. Ngayon lamang kami nakatikim ng ganitong klase ng pagkain. Ang nasasarap naman talaga. Kumuha si Andrea, yung parang bilog na tinapay. Tinusok niya ito ng tinidor ngunit biglang dumulas at lumipad sa sahig. Napatingin sa amin ang mga tao kaya si Felix naman ay mabilis itong kinuha sa sahig at itinaas sa ere. Tinusok ko ng tinidor tapos hindi tumalab at tumalon pa. Buhay pala ito? Anya sa mga taong nakatingin at sa halip na mapahiya sa Andrea ay hindi nangyari at nagtawanan lamang ang mga tao at ikinampay pa ang hawak nilang baso kay Felix. Napangiti ako sa ginawa niya. May kung ano ako naramdaman sa aking puso na hindi ko maipaliwanag. Tumingin siya sa akin at isang kindat ang ibinigay niya. Sabay na panunukso ng dalawa kong kaibigan pero hindi ko naman pinansin. Muli kong tinignan si Felix at nakatitig na ito sa akin. Nakipaglabanan ako sa kanya ng titigan at tinimas niya ang pisngi ko. "Kinikilig ako, Basti!" Mahinang tili ni Olga. Inilapit na Felix ang kanyang mukha at isang halik ang dumampi sa aking labi. Naging maayos naman ang pakikitungo ko kay Felix. Umalis sila dahil may mahalagang okasyon daw silang dadaluhan ng mga kaibigan niya dahil may pasurpresa daw siyang party para sa kaibigan ng kanyang pinsan. Ngunit 1 linggo na ang nakakaraan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila bumabalik at tanging mga tauhan lamang niya ang tanging kasama namin dito. Dusty, sa tingin mo ba natauhan na si Felix at ayaw na sa'yo? O baka naman may nakilala siyang babae sa party na sinasabi niya kaya hindi na sila bumalik dito? Wika ni Andrea. Hinampas naman siya ng palihim ni Olga na hindi naman nakaligtas sa aking paningin. Gusto kong maiyak dahil sa tuwing nagiging okay kami ni Felix ay bigla na lamang niya akong iniiwanan. Uy, Basti, okay ka lang ba? Ani Olga na makita niya na papaiyak na ako. Hindi naman ako kumibo at tumingin lang ako sa bintana. Uy, Basti, magsalita ka naman. Ani pang muli ni Olga. Tumingin ako sa kanila at unti-unti na akong umiiyak dahil sa sama ng loob ko. Sabi niya babalik din siya agad pero 1 linggo na hindi pa rin siya bumabalik. Siguro may nahanap na siyang bagong babae. Pinakain niya tayo sa labas at ipinamili ng mga gamit at damit. Umalis siya ng gabing-gabi. Sabi niya babalik din sila kinabukasan pero 1 linggo na hindi pa siya bumabalik. Ani ko at hindi ko na nga napigilan pa lumuha. Mahal mo na si Felix, no? Ani Olga.
Hindi ako kumibo dahil sa totoo lang, hindi ko alam isasagot ko. Lagi ko siyang hinahanap-hanap. Lagi ako napapangiti kapag tumatawag siya o kaya ay nagme-message na pauwi na sila. Ngayon, kahit isa, wala ako natatanggap. Mahal mo na nga. Kung sa bagay, sino bang hindi may in love sa isang katulad niya, no? Ani naman ni Andrea. Ginusuan ko siya at muli akong tumanaw sa bintana. Shimei, Bestie, tingnan niyo itong kumakalat sa social media. Hindi ba't si Felix yan? At sino babaeng nakakapit sa kanyang braso? Ani Olga. Biglang kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya kaya napatingin ako sa phone niya. Nakita ko si Felix na may kasamang babae. Sa likuran naman niya at sa unahan ay ang mga kaibigan at tauhan niya. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso habang pinagmamasdan ko ang larawan nila. Napakaganda ng babae na kasama niya at kay layo niya sa itsura ko. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sabi niya kung gusto niya. Ako mahal niya pero may iba pa siyang kinakalantari. Galit kong ani at umiyak na ako. Grabe bestie ha? Kinakalantari agad? Malay mo naman kaibigan lang niya yan no? Tingnan mo naman ang itsura ni Felix. Parang hindi uso ang ngiti sa kanya. Nakikita ko lang siyang umingiti kapag ikaw kasama niya. Ani naman ni Olga. Hindi ako kumibo. Basta galit ako sa kanya. Kaya hindi ko talaga siya kakausapin pag uwi niya dito. Kaya pala siya hindi bumabalik dito ay dahil sa babaeng iyon. Pues magsama silang dalawa. Hindi ko sila pinansin. Humiga ako sa aking kama at nagtalokbong ako ng blanket. Tinalo naman ako ng dalawang kaibigan ko at niyugyug ako ng niyugyug. Di ba sabi ni Felix pwede naman tayong pumunta ng mall basta may mga kasama tayong tauhan? Halika, mamasyal tayo sa mall. May gusto akong bilhin. Binigyan ako ng pera ni Kuya Henry. Sabi niya pang gastos lang namin ni Andrea. Bestie, alam mo ba kung magkano binigay niya sa amin ha? 50,000 pesos. Nakangiti niyang ani. Hindi naman ako nagulat dahil sa Felix nga lagi akong iniuwanan ng pera sa drawer ko. Ang kakapal, puro lilibuhin pero hindi ko kinukuha. Hindi ko naman kailangan iyon. Bestie, sige na. Bibili kami ni Andrea ng makeup at saka swimsuit. Gusto namin matutong mag-ayos. Nanonood nga kami ng video sa social media kung paano mag-apply ng makeup. Ani Olga. Tinanggal ko ang pagkakatalukbong ko ng blanket at naupo ako sa gitna ng kama. Sige, magbibihis lang ako. Magbihis na din kayo at sasabihan ko na rin ang driver at ang mga tauhan ni Felix. Ani ko. Tuwang-tuwa naman sila at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Yes! Sige, magbibihis na kami! Anila at tinungo na nila ang kanilang mga silid. Huminga ako ng malalim at pinunasan ko ng aking mga luha. Hinawakan ko ang aking kwintas at inalis ko ang pagkakasabit dito sa leeg ko at inilagay ko sa loob ng drawer na nasa gilid ng kama ko. Bahala ka sa buhay mo. Buisit ka talaga. Bulong ko sa sarili ko. Alam ko naman binabantayan niya ako sa pamamagitan ng kwintas ko kaya iwanan ko ito ngayon dito. Bahala siya sa buhay niya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Huwag siyang babalik dito dahil talaga makakatikim siya sa akin. Pagkabihis ko'y bumaba ako ng unang palapag at hinanap ko si Kuya Jun. Siya kasi ang leader ng tauhan ni Felix na nagbabantay sa amin at alam din niya na kapag gusto namin lumabas ay sa kanya kami magsasabi para masamahan nila kami. Sige, tawagin mo ng mga kaibigan mo at aalis na tayo. Basta, huwag kayo mawawala sa paningin namin ha? Anya at tumango naman ako. Mabilis akong bumalik sa itaas at tinawagan ko na ang mga kaibigan ko. Nagmamadali naman kaming bumaba at pagdating namin sa garahe ay nakasakay na ang ilang tauhan sa mga motor nila at sa sasakyan. Kami naman tatlong magkakaibigan ay kay Kuya Jun sasakay. Para kami mga maharlika na napakaraming bantay. Sa unahan namin ay 4 na malalaking motor at sa likuran naman namin ay 4 na sasakyang itim na nakasunod lamang sa amin. Hahayaan namin kayong mamili pero hindi ninyo kami tatakasan dahil alam ninyo mananagot kami kay Felix sa oras na may mangyari sa inyo. Ani Kuya Jun. Tumatango lang naman kami. Akala mo naman matatakasan namin sila ay ang dami-dami nilang nakabantay sa amin. Pagkarating namin ng mall ay may naiwan na 2 bantay sa entrance at 2 bantay sa exit. Hindi na lang namin pinansin at pumasok na kami sa loob. Nagtatakbo na kaming papasok ng department store. Nakasunod lang sila sa amin at hindi naman kami pinapakialaman. Gusto nyo? Mamasyal tayo sa ibang lugar na hindi natin sila kasama? Tanong ko sa kanila. Sa tingin mo matatakasan natin sila? Tingnan mo ang dami natin bantay, tapos may naiwan pa sa mga exit at entrance ng mall. Ani Andrea. Ngumisi ako sa kanila at tinuro ko ang mga wig na nakadisplay sa manikin. May panlalaki at may pambabae din pero mas interesado ako dun sa mga panlalaking wig. Inginuso ko din ang fake na bigote kaya napabungisgi sila.
Ito na siguro ang pagkakataon para makauwi na ako sa amin. Miss na miss ko na sila mama at papa, pati na din ang mga kapatid ko. Gusto ko na umuwi sa amin. Dinala ko yung pera na iniwan ni Felix para sa akin. Sabi niya kasi kapag naisipan ko mamasyal, ay magsabi lang ako kay Kuya Jun. Umuwi na tayo, bestie. Miss na miss ko na sila. Ani ko. Ngumiti naman sila at mabilis na tumango sa akin. Sige, namimiss na rin naman na nila sila nanay. Balik na lang tayo dito mamayang gabi para hindi magalit sa atin si Felix. Ani naman ni Andrea. Tumango ako kaya mabilis kaming dumampot ng mga wig. Ilang damit pa lalaki at buti na lamang ay puro kami naka-rubber shoes. Pagkabayad namin ay naglakad na kami hanggang sa makarating kami ng restroom. Nagpaalam kami na papasok sa restroom. Buti na lang, ang banyo dito ay may mahabang hallway na papasukin bago mo makita ang dalawang pintuan na pambabae at panlalaki. Lumingon kami at nakita namin na naglalakad sila kasunod namin kaya mabilis kaming tumakbo at pinasok namin ang banyo na panlalaki. Buti na lamang ay walang tao kaya nilak agad namin ang pinto. Mabilis kami nagbihis ng panlalaking damit at sinuot namin ang wig. May suot din kaming jacket at pagkatapos ay naglagay kami ng bigote. Nagsuot kami ng sunglasses at ng sombrero. Nakauwi din naman si Andrea na malaking size at pagkatapos ay nilagay namin ang bag namin sa hawak namin plastic bag para hindi kami mapansin. Lumabas kami ng banyo na medyo nakayuko at nakita namin si Kuya Joe na nasa may pintuan ng women's toilet na may kasamang ilang tauhan. Hindi nila kami tiningnan dahil sa panlalaking banyo kami lumabas. Paglabas namin ng mahabang hallway, mula sa banyo ay may mga tauhan naman na naghihintay pero nalagpasan namin sila na hindi nila kami napapansin. Nakahinga kami ng maluwag at halos patakbo na kami lumabas ng mall. Muntikan ko pang mabangga ang tauhan na Felix na nasa labas ng exit na nagbabantay kaya nakaramdam ako ng takot na baka mabuko na kami. Buti na lamang ay hindi niya ako pinansin kaya nakalagpas kami sa kanila. Mabilis kami pumara ng taxi at pagsakay namin ay sinabihan agad namin ang driver na umalis na agad. Oh my God, ang puso ko mga besties. Akala ko iaatakihin ako sa puso. Ani Olga. Pero mahanap nila tayo dahil sa kwintas mo. Ani naman ni Andrea. Ngumisi ako sa kanya at pinakita ko ang leeg ko. Nalaki naman ang mga mata nila nang malaman nila na hindi ko ito suot. Nasaan ang kwintas mo? Anila. Iniwan ko. Hayaan mo maghanap ang Felix na iyon. Sinungaling siya. Ani ko sabay nguso ko. Mga iho o mga ining, saan ko ba kayo ihatid? Ani ni manong driver na ikinatawa namin. Inalis namin ang suot namin bigota at wig. Tawa kami ng tawa lalo na nang magulat sa amin ang driver. Sus Mariosep talaga kayo mga kabataan. Napapakamot na ulo niyang Ani. Nagpahatid kami sa isang istasyon ng bus na babiyahe patungong Manila at sabi ni Manong ay 30 minutes ang layo nito at medyo mahal ang bayad sa taxi. Kaya pumayag naman kami at sabi namin ay babayaran namin siya. Nakapatay na rin ang mga phone namin. Pinatay namin kanina habang nasa banyo kami at nagbibihis. Naku po, lugot talaga tayo nito kay Felix. Anila, wala naman akong pakialam. Maloloko siya at sinungalin. Sabi niya ako ang mahal niya tapos kaya pala siya hindi umuwi ay dahil may iba siyang kasamang babae. Nakatanaw lang kami sa bintana ng taxi. Pinagbabasta namin ang magagandang lugar na nadadaanan namin. Alam ba ninyo kung paano makabalik dito? Tanong ni Andrea. Umiling lamang kami kaya napasa po siya sa kanyang mukha. Maya-maya na traffic na kami kaya ang sinasabi ni Manong na 30 minutes ay halos 1 oras na kami dito sa taxi niya. Manong, baka naman po may ibang daan papuntang stasyon ng bus. Wika ko. Umiling naman si Manong kaya napasandal ako sa upuan at napasimangot. Malapit na naman na tayo mga iha. Ilang kanto na lang ay nasa stasyon na tayo ng bus pa Manila. Anya, napaupo tuloy ako nang tuwid at may ngiting sumilay sa aming labi. Sa wakas ay makakauwi na rin kami ng aking mga kaibigan. Miss na miss ko na talaga sila mama at papa. Hindi na ako makapaghintay na makita silang muli. Baka nag-aalala na ang mga iyon dahil matagal akong nawala. Baka nagsisinungaling lang sa akin si Felix nang sinabi niya na nasa mabuting kalagayan ng mga magulang ko at alam nila na siya ang kasama ko. Hindi naman nagtagal ay nakarating na din kami sa stasyon ng bus. Nagmamadali kami nagbayad at bumili agad kami ng ticket pa Manila. Pagkasakay namin sa loob ng bus, akala namin ay aalis na ito pero hihintayin pa pala nila na magkaroon ito ng ilan pang sakay kaya napapasimangot na ako. Baka kasi mamaya ay hinahanap na nila kami. Hindi pa ba ito aalis? Kinakabahan kasi ako at hindi ko alam kung bakit. Ani ko. Ako din kinakabahan, bestie. Ewan ko ba? Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda. Ani naman ni Olga.
Nagsimula ng umandar ang bus kaya naman nakaramdam kami ng katuwaan. Paglabas dito ng istasyon ng bus ay halos magpalakpakan pa kaming tatlo dahil sa katuwaan. Habang binabaybay ng bus ang mahabang daan sa isang hindi mataong lugar at tila pabundok-bundok pa, yata ito ay may sakyang humarang sa bus na sinasakyan namin. Nagpaputok ang lalaking nakasuot ng itim na bonnet at itinutok ang baril sa driver ng bus. Malaking takot ang naramdaman namin magkakaibigan dahil mukhang mapapahamak pa yata kami dahil sa katigasan ng ulo ko. Binuksan ng konduktor ang pintuan ng bus at napaatras ito dahil nakatutok sa kanya ang baril. Lumangon sa bawat pasahero ang mga masasamang loob na tila ba may hinahanap at nang makita kaming tatlo ay nilapitan agad kami. Binuhat ako ng isa at gayon din ang ginawa ng dalawang lalaki sa dalawa kong kaibigan at isinampa kami sa kanilang mga balikat. Nagwawala kami at tumihingi kami ng tulong sa mga taong sakay ng bus ngunit isa man sa kanila ay walang naglakas loob na tumulong. Bitiwan niyo kami, mga demonyo kayo! Sino ba kayo? Tulungan niyo kami! Mahawa na kayo sa amin! Sigaw namin magkakaibigan ngunit talagang walang tumulong sa amin. Pagkalabas namin ng bus ay may isang lalaki nakipag-usap sa driver at hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Marahil ay binabantaan nito ang buhay nila. Isinakay agad nila kami ng sakyan at may panyong ipinaamoy sa amin kaya't nawala na kami ng malay tao at hindi na namin alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Felix, person over voice. Matapos kong matanggap ang tawag sa akin ni June ay nagmamadali kaming sumakay ng chopper at mabilis naming narating ang Subic. Sa rancho kami tumuloy dahil sa trucker. Nang makita ko ang kwintas niya na nasa drawer ay napasigaw ako sa sobrang galit ko. Malakas kong naisigaw ang pangalan niya at matinding galit ang nararamdaman ko ngayon dahil hinayaan nila na mawala ang babaeng pinakaiingatan ko. Sumakay kami sa sakyan at nagmamadali naming tinungo ang mall kung saan hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila si Colleen. Isang malakas na suntok ang binigay ko sa pagmumukha ni June nang marating namin ang kinaroroonan nila. Habang sila Henry ay pinipigilan ako na itinutok ko na ang baril sa pagmumukha niya. Nasaan ang asawa ko? Sigaw ko. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon dahil walang nakakaalam kung nasaan si Colleen. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Sa estasyon ng bus, sabi ng tauhan natin ay may nagradyo sa estasyon ng bus na may humarang sa isang bus nila at sa pilit ang kinuha ang 3 babae na sakay nila. Few minutes ago pa lang. Aabutan natin kung sino man iyon kung aalis na tayo ngayon. Ani James na ikinilangon ko. Pagkarinig ko na sinabi niya ay mabilis namin tinakbo ang sakyan at pinaharurot agad namin ito. Nauna nang sumibat sila Henry at Nato dala ang Ducati, Testra nila, habang ako naman ay sports car ang minamaneho ko. May alam kaming mas mabilis na daraanan upang makarating sa bus station na tinutukoy ni James. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa sinasabing bus station at nanduroon na ang bus na hinarang daw ng mga kalalakihan na may armas at mga nakabonet. 3 babae po. Sa pilitan po nilang tinangay ang 3 babae na sakay ko. May dala po silang 2 SUV na kulay itim. At kung didiretsuhin niyo po ang kasadang iyan, baka abutan niyo pa sila. Ani ng driver ng bus kaya lahat kami ay nagmadali. Nauna na agad sila Henry at Nato. Humarurot na rin ang sports car ko. Papatayin ko silang lahat kapag may nangyaring masama sa babaeng mahal ko. Diretso lang ang tapa ko sa gas. Wala akong pakialam sa mga sasakyang nakakasalubong ko. Nakikita ko sila Henry kaya nakasunod lamang ako sa kanila. Malayo-layo na ang nararating namin ngunit wala pa rin kaming makitang itim na SUV. Nakakaramdam ako ng takot na baka hindi ko na makita pa ang babaeng nais kong pag-alaya ng aking buhay. Tom Colleen! Nasaan ka? Malakas kong sigaw hanggang sa may namataan kaming 2 itim na SUV. Mabilis kong pinasibad ang aking sasakyan at iniharang ko sa gitna ng kalsada at ganoon din ang ginawa nila Henry at Nato. Ang mga tauhan naman namin ay nanatiling nasa likuran at sinisiguradong walang aatrasan ng SUV. Inilabas ko ang 2 baril ko at inihanda ko ang aking sarili. Hindi pa ako nakakasigurado kung sila na nga ito pero base sa description ng driver ng bus ay tumutugma ang 2 SUV na ito. Kuminto ang SUV at wala ni isa man ang lumalabas ng sasakyan kaya sumigaw ako ng malakas nang lumabas ako ng aking sasakyan. Colleen! Ilabas niyo ang asawa ko kung ayaw niyo magkamatayan tayo dito! Sigaw ko. Binaril ko ang gulong ng sasakyan nila nang walang kumikilos sa loob ng sasakyan at itinutok ko ang baril ko sa driver na nasa loob pa rin at wala yatang balak na lumabas.
Ang sakay ng SUV ay nagsimulang magpaputok sa amin ngunit hindi ko magawang gumanti dahil hindi ko alam kung nasaan sila Colleen. Shit! Napasigaw ako sabay tago ko sa gilid ng sakyan ko. Sila Henry naman ay dumapa at ginawang pananggalang ang kanilang mga motor. Inasinta ko ang lalaking bumabaril at sinigurado ko na sa ulo ang tama niya kaya pagbagsak niya sa lupa ay gumulong ako sa kaliwang bahagi at pinaputukan ko naman ang passenger driver na bumabaril din sa amin. Siguraduhin niyo na hindi masasaktan ng asawa ko at mga kaibigan niya. Sigaw ko at sunod-sunod na putok ng baril ang ginawa ko at bawat tamaan ko ay bumabagsak sa lupa. Sumugod na rin sila Henry at pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Mabilis ako nakalapit sa unang SUV at nakita ko sa likurang bahagi ng sakyan si Colleen at ang dalawa niyang kaibigan na walang malay. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng likuran ng sakyan na bigla akong tamaan ng bala sa braso ko. Shit! Sigaw ko, sabay hawak ko sa braso ko na nagdurugo at pinaputukan ko sa ulo ang taong bumaril sa akin. Hindi ko maigalaw ng maayos ang isa kong braso dahil sa tama ng baril. Henry, may tama ako! Kunin niyo ang asawa ko dito at ang mga kaibigan niya at isakay sa sakyan ko sa Colleen. Sigaw ko. May tama sa Felix! Protect Felix! Sigaw ni Henry. May isang kalaban na umasinta kay Henry kaya tinadtad ko ito ng putok ng baril hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Hindi naman nagtagal ay bagsak na ang lahat ng kalaban. Walang isa man sa kanila ang natirang buhay. Kinuha ni Henry, Nato at James ang asawa ko at dalawang kaibigan nito at pagkatapos ay isinakay ni Henry si Colleen sa sasakyan ko at ang dalawa namang kaibigan niya ay sasakyan ng mga tauhan ko. Bro, kaya mo ba magmaneho? Ay tama ka sa braso. Ani Henry. Take and drive. Let's go. Bago pa may dumating dito. Kailangan na natin mailiyo ang asawa ko. Ani ko at tumangulang siya. Mabilis na naming nilisan ang lugar at bumalik kami sa rancho. Ngayong hindi na safe sa lugar na ito ay kailangan na naming umalis ngayon din. Paano nilang nalaman na kinaroroonan natin? Nagtataka kong tanong. Maaaring ginamit ng mga kaibigan ni Colleen ang telepono nila upang tawagan ng mga magulang nila. Ani Henry. Iwanan niyo mga telepono nila dito. Ibibili ko na lang sila ng bago at siguraduhin mo Henry na untraceable ang phone na ibibigay ko sa kanila. Ani ko. Kailangan na natin lumipat ng lugar. Wika ako sa kanila. Ngayong alam na ng kalaban ang kinaroroonan ni Colleen ay sigurado akong hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha sa akin si Colleen. Pero magkakamatayan na kami ay hindi nila makukuha sa akin ang asawa ko. Sa Pangasinan tayo, sa asyenda ko. Wala nakakaalam ng lugar na iyon. Ani James kaya mabilis kami sumakay ng helicopter at nilisan agad namin ang lugar. Isinuot ko kay Colleen ang kanyang kwintas. Tulog na tulog pa rin sila at palagay ko'y sinadya silang patulugin upang hindi na makapanlaban pa. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa asyenda ni James. Maliwalas ang lugar na ito at tahimik. Malayo din ito sa kabahayan kaya mas okay sa akin. Siguraduhin niyo na mapapalibutan ng mga tauhan natin ang lugar na ito at walang maaaring makakapasok na kahit na sino. Ani ko. Sinubukan kong buhatin si Colleen ngunit bumuhos ang dugo sa aking braso kaya nabitawan ko lang din siya sa upuan. Ako na, sumunod ka sa akin at gagamutin ko din yung sugat mo. Ani Henry, hindi naman ito ang unang beses na tinamaan ako ng bala kaya sanay na din ako. Wag lang akong mapupuruhan. Maraming silid ang bahay na ito kaya mamili na lang kayo kung saan ninyo gustong patuloyin ang tatlong iyan. Ani James, kinuha ko ang isang silid na katapat lang mismo na magiging silid ni Colleen. Inilapag na maayos ni Henry si Colleen sa kama at hinila na ako sa kwelyo palabas ng silid ng asawa ko. Halika na, baka yung alaga mo hindi makapagpigil at bigla mo nalang patungan yung prinsesa mong natutulog dahil alam mong hindi siya makakapanlaban kahit na anong gawin mo sa kanya. Ani Henry at sapilatan niya akong inilabas ng silid ni Colleen. Iginiya niya ako sa loob ng silid ko. Kinuha niya ang dinalang medical kit ni James sa silid ko at ginamot ang sugat ko. Siya na rin ang nagtahi ng sugat ko nang walang kahit na anong pampamanhid, kung hindi tanging alak lamang. Pagkatapos niyang matanggal ang bala at matahi ang sugat ko, inilagyan niya ito ng banda. Pinainom niya ako ng antibiotic at pagkatapos ay inilabas na niya ang mga gamit na ginamit niya sa paggamot ng sugat ko. Matulog ka muna. Ipahinga mo yung sugat mo para gumaling agad. Gigisingin ka na lang namin kapag nagising na sa Princess Elena. Anya. Huminga ako ng malalim at nahiga ako sa kama. Tumingin ako sa aking orasang pambisig. Mag-aalas 5 na ng hapon at tulog pa rin si Colleen at mga kaibigan niya.
Tumagilid ako sa pagkakahiga at hinimas ko ang braso ko dahil nakakaramdam ako ng matinding kirot mula sa sugat ko. Ipinikit ko ang aking mga mata nang bigla na lamang ako mapabalikwas nang may malalakas na katok ang gumulat sa akin kaya napatayo ako. Binuksan ko agad ang pintuan. Si Princess Alana, gising na tagwawala. Ani Henry kaya mabilis akong tumakbo sa silid ni Colleen. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Sigaw niya kaya pinaalis ko sila, Simon, at mabilis kong nilapitan si Colleen. Hey! Hey, ako to! Si Felix! Huwag ka matakot at ligtas ka na! Ani ko habang pinipigilan ng isa kong kamay ang kanyang dalawang kamay na nagwawala. Idinilat naman niya ang kanyang mga mata at nang makita niya ako, ay mabilis niya akong niyakap at nanginginig ang katawan niya sa sobrang takot.